Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibit pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubungkulan. Komentaryong makatotohanan. Dito lang malalaman. Sipin pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines, good evening. Pilipinas, magandang gabi po. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Good evening, good evening, good evening. Ben Paipon here. Welcoming you now to join us dito po sa ating Your Honor, please. Ang dami ng bumabati ho sa atin. Batiin natin, baka makawala ang mga pangalan ho eh. Marilyn Macasukol, Marwin Arevalo. Nanunood na ho sila. Pero ang nagpapakilala na siya ang kauna-unahan. Ako yung una, sir. Mabuhay ka. Sabi ni Edgardo Simon. Pero pangatlo siya. Mr. Simon, good evening. Angelica Paz,
Jimmy Tuplano, good evening. Jomar, Maymar, hello po sir. Ben, good evening. Si General Bato, komandidatong presidente. Bakit ako kayo natatawa? Mr. Simon, Marilyn Macasocol Onyate, done sharing na po. Armando Badi Badillo is also watching. Magandang gabi po sa inyong lahat. As I've said, Ben Pipon here. Nag-aanya na magsama-sama na tayo dito sa ating Your Honor Please. At subukan po nating himayin ang mga issues na kaharap po natin. Today is October 8, the last day for the filing of the certificates of candidacy. Hanggang sa mga oras na ito, mayroon pa yata hong inaasikaso ang COMELEC. Sana ho natapos na po. Sana po natapos na. Pero ang pinakakagulat-gulat ho na pangyayari sa araw na ito, mantakin ho ninyo ang kasama ni Pangulong Rodrigo Duterte na makakasuhan po at iimbestigahan na po ng ICC. Ito po yung International Criminal Court. Si Senador Bato de la Rosa, of all people. Ang galing yun, palakpakan naman ninyo ng mas malakas. Ayan. Baka naman sabihin, bakit naman tumawa? Bakit? Palakpakan natin kasi, unang-una, baka naman ho talaga gusto niya maglingkod. Di ba? Baka naman ho gusto niya maglingkod. Karapatan na rin po niya yan Pero, nag-file po siya ng Certificate of Candidacy as PDP laban. Okay? I thought that he was going to file his Certificate of Candidacy as an independent. Kasi kung independent po si Bato de la Rosa, pwedeng ito ang gamitin ni Sara Duterte para mag-sub. Kasi walang partido. Hindi po pwedeng PDP laban si Sara Duterte. At this moment, kasi hindi po siya miyembro ng PDP laban ho So, Bato de la Rosa is there. Magre-resign ho ito. Sinong papalit? Kailangan ho maging PDP laban muna si Sara para makapag-substitute. Pero kung independent si Bato, pwede ho mag-sub si Sara Duterte, walang partido. Hindi ko na maintindihan ito talaga mga kababayan. Pero sa tingin po ba ninyo, dapat pa po natin pag-usapan ito? Hindi na po siguro sapagkat ang labanan ho ngayon, nandito na po sa oposisyon mismo. Natatawa ako dito kay Isko Moreno po, mga kababayan. Bakit naman nakikipag-usap pa kayo kay Vice President Leni Robredo? Naglatag po siya ng kanyang mga prinsipyo sa buhay. Hindi nyo matanggap at uupakan mo ngayon? Akala ko may at least yung mga nasa opposition sana, may respeto ho sa isa't isa. Kahit sa larangan ng politika, dapat po may respeto. Pero itong si Isko Moreno, Yorme, umupa kaagad. Likas ho ito na palaaway ho si Mr. Moreno, mga kababayan. Mukhang likas na palaban ho ito. Totoo nga naman, taga-Tondo ito. Pero with due respect to the people of Tondo, Manila, hindi naman po lahat. Nakasanayan lamang po na yung mga taga-Tondo talagang palaaway. Pero sa totoo lang naman marami po mga taga-Tondo ang mababait mababait. Pero itong pinapakita ni Isko Moreno, para bagang belligerent ang mga taga-Tondo, hindi naman po totoo. Pagka merong umaaway sa kanila, ayan. Pero kung hindi naman, tahimik lang silang naglalaro ng naglalaro sa kalsada, naglalaro sa...
O kung minsan, nagpipitik-pitikan. Pero ang isa sa hindi ko nagustuhan, I'm very sorry about this, mga kababayan. Hindi ko naintindihan ang comment ni Mr. Yorme. Wala naman pong binanggit si Ma'am Lenny ho na masama. Kundi sinabi lamang po niya na ah, pagdating ho sa mga Marcoses, wala nang usapan dyan kasi against siya sa mga Marcoses. Okay? To that end, ang sabi ni Moreno, bakit to natin pag-uusapan pa ang mga Marcos at mga Aquino? Bakit napunta si Aquino dito? Sabi ni Yorme, bakit ba natin pag-uusapan pa 30 years na ho yan? Personal nung dalawa ang away. Really? Yorme, baka hindi mo alam ang history mo. Please check your history, Mr. Francisco Dumagoso. Isko Moreno, please check your history. Because that is not what history tells us. Hindi po away ng dalawang pamilya ito. Hindi po. It was not about Marcos versus Aquino. Never. It developed into that. Naging personalan na po sa kanila. Pero may pinagmulan, Mr. Yorme, sir. Okay? Ito pinagmulan yan eh. Marcos, ayaw pong bumitaw sa kanyang kapangyarihan as president. So he designed a scheme. Nagdisenyo ho yan ng skema para mapatatili ang kanyang sarili sa posisyon. Siguro naman, nababalitaan mo na yan kung hindi ka nagbabasa ng history. Baka naman ho, naikwento na sa iyo ng mga ni Mr. Herman Moreno. Hindi po ba niya naikwento sa iyo? Anyway, may pinagmulan yan. Nagdeklara po ng martial law si Marcos. Pero bago niyan, sinusubaybayan na po siya ni Ninoy Aquino. Senador po si Ninoy Aquino noon. And he was in the opposition. Dapat lamang ho na nagmamatyagan ho sila. So, sa pagsusuri po ni Ninoy Aquino, nakita niya na may masamang balak ito si Marcos. So, Ninoy Aquino and his friends in the opposition who are enemies also of Mr. Marcos, ayan, nagkasundo sila na labanan po ang idineklarang martial law ni Mr. Marcos. Nagdeklara po para mapanatili ang kanyang sarili sa posisyon. And he stayed in power for more than 20 years. See? Alam po ba ni Kaisko ito? Mr. Moreno, sir, alam po ba ninyo ito? It was not about Aquino and Marcos. It was about the people na gustong pamahalaan ni Mr. Marcos for life. Hindi po gusto ni Aquino ito, hindi lamang po si Ninoy. Little by little, gradually nang lumabas na po ang intensyon ni Marcos na maging diktador ng Republika ng Pilipinas. Taong bayan na mismo ang nagalit po kay Mr. Marcos. Lalong-lalo na nung marami nang pinapatay, marami na pong nawawala, marami na pong mga biktima ng salvaging. Diyan nagsimula, nagningas po ang oposisyon laban sa diktadurya ni Mr. Marcos.
It was never Aquino versus Marcos. Hindi po. The people versus Marcos. Because there was crime Marcos was committing against the Filipino people then. It was not only Aquino who was in the limelight. Nandyan sila Soc Rodrigo, sila Padilla, yung mga famous senators po natin during those days when Marcos was ruling the Philippines under dictatorship. Hindi po pamilya, hindi po laban po na pamilya, hindi po pamilya ho ito. Marcos is from the Ilocos region. Ninoy Aquino is from Central Luzon. Hindi po pareho ang kanilang turf, ang kanilang probinsya, ang kanilang ginagalawan. So what happened? The people grew by numbers po, mga kaibigan. Laban kay Mr. Marcos. Kasi ho, nandyan na po yung pagmamalabis. Nandyan na po yung mga pagnanakaw. O pagnanakaw talaga ho. Marami po silang sinasabing, oy, marami naman po nagawa. Oo, talaga, maraming nagawa. Talaga naman po marami. May San Juanico Bridge pa ho tayo eh. Oh, the longest bridge in the country. Oh, probably all over the world. I don't know. Pero, anong kapalit niyan? Ang kapalit po niya, naubos po ang pera ho natin. Naiutang ho ang pera ho natin. Ang bawat Pilipino sa ngayon, even today, 30 years ago, my friends, may utang pa. Alam ba ni Mr. Yorme ito? Oh? Alam po ba ninyo, Yorme, kung magkano ang utang ho natin ng panahon ni Marcos? Paano lumobo? Alam po ba ninyo kung magkano nang nakokolekta ng ating gobyerno sa nakaw na yaman ng mga Marcoses? Sinasabi ho nila, hindi nagnakaw si Marcos. Sinasabi ng Korte Suprema, sinasabi ng Sandigang Bayan, meron pong ill-gotten wealth si Mr. Marcos. Anong ibig sabihin ng ill-gotten wealth? Alam po ba, Mr. Moreno, kung anong ibig sabihin ng ill-gotten wealth? Oh? Alam po ba ninyo yan? Nakakahiya ka, Mr. Moreno. You do not know your history. Bakit mo sasabihin, laban ng Aquino at Marcos? Ito, hindi po laban ng mga Marcoses at Aquino. Ito, nangyayari ho ngayon. Laban po ng mga Marcoses at mga Pilipino ho na inagrabyado ni Mr. Marcos. Nagkataon lamang po na naging leader po ng oposisyon itong si Mr. Ninoy Aquino. Yan ang totoo, mga kababayan. Kanya nga po, pinakulong ni Mr. Marcos yan si Aquino. 7 years, 7 months, 7 days, 777. Tanda ko yan eh. He was kept incommunicado. Alam ba ni Isko Moreno yan? Sa katauhan ni Ninoy Aquino was incarcerated. But he was personifying the Filipino people without freedom. Walang kalayaan ang ating mga kababayan. Kanya nga ho, nag-aalsa po eh. It was the fight of the people against Marcos as the dictator during those days. So, mga kababayan, it was not at all Aquino versus Marcos. Hindi po. Mali ho si Mr. Yorme ho. Dito sa larangan na ito. Hindi naman po makikipagdebate ho siguro sa atin yan. Kasi baka sabihin po niya, pagkaraniwang broadcaster lamang po si Tata Ben. But if he would dare to discuss this matter, wherever he wants to discuss, I will be glad and I will be honored po na sagutin ang kanyang mga patutsada. Hindi tama ho eh. Hindi tama ho. Mga kababayan, hindi tama na sabihin. Laban lamang ho ni Marcos at Aquino ito. Kaya kailangan kalimutan. First and foremost po, mga kababayan, sa ginawa po ni Mr. Marcos
na hindi man lamang po humihingi ang kanyang pamilya. Ngayon, nang paumanhin kung meron man po silang nagawa. Kalimutan na po ba natin to? Mag-move on na po ba tayo? Para maulit ang dictatorship, ang pagmamalabis. Ito po ba ang gusto ni Yorme? Baka naman ito ang gusto niya mangyari kung sakasakaling manalo siya. Kanya mag-move on na lang para may katwiran siya. Justified po ang kanyang gagawin, kung siya po ay manalo bilang Pangulo. Meron po ba siyang intensyon na ganyan? Baka naman may intensyon ito si Yorme na sundan ang ginawa po ni Mr. Marcos. Kanya sinasabi po, mag-move on na tayo. Huwag na natin intindihin yan. Huwag na natin intindihin yan. Napaka-delikado ito. Huwag po tayo magkakamali mga kaibigan na suportahan itong Yormeng ito sa pagkapangulo sapagkat baka siya hindi nagawa ni Duterte. May bala ko ito si Mr. Duterte. Ito si Yorme, pagka nanalo ito, baka mas masahol pa ang gagawin niya sa pinagsamang mga leader, Marcos at Duterte. Gusto po ba natin yan? Gusto po ba natin yan? Nakakatakot po ito, mga kababayan. Wala naman pong sinasabi si Lenny. Basta ang prinsipyo po, hindi nagkaintindihan. I don't want to go into details anymore of that. Yan ang respetadong pagsasalita ng isang respetadong ina in the person of Lenny Robredo. Pero, ginamit po, kinasangkapan ni Yorme para banatan ang kanyang kasama in the opposition na sana makasalba dito sa ating kalagayan po ngayon. Pero nakakatakot ito si Isko, mga kababayan. Mukhang merong vested interest, meron po siyang ulterior motive na sundan ang yakap ng mga Marcoses at Duterte. At pagka siya nanalo, eto, lubog na naman po tayo mga kababayan. Hindi po ba nagpapalit ng kulay ito si Mr. Yorme? Nako, tanungin po ninyo mga taga-Maynila. Ito pa, mga kababayan. Magtanong kayo dyan sa Chinatown. Meron po siyang exclusive unit dyan sa Binondo area. Meron siyang coffee shop dyan. Siya lamang ang makakagamit niyan. At sino po ang kanyang mga kasalamuha po dyan? Walang Pilipino dyan maliban sa kanyang mga close associates, close friends. Pero ang kausap po niya dyan, mga Chinese businessmen, communist Chinese businessmen. Dyan po sila nag-uusap at dyan po nila binubuo ang kanilang mga plano after Duterte Mga kababayan, pansinin po ninyong mabuti ito, Pansinin po ninyong mabuti ito. Ang pangalan ng coffee shop po nila dyan sa Binondo, Grand 1919. Tell me if it is not true, Mr. Dumagoso, sir. Sabihin po niyo sa amin kung hindi totoo yan. Alamin po ninyo ang katotohanan sa mga nangyayari po ngayon, mga kababayan. Hindi na po tama ang nangyayari dito. Basta-basta babanat na hindi po pinag-aaralan kung ano ang lalabas sa kanyang mga bunganga para makabanat lamang po, para maging mukhang pogi. Wow, my friends, this is not about pogism, mga kababayan. Hindi na po papogi ito. Etong paglaban natin sa mga Dutertes and even Marcos, ito ay para sa ating mga kababayan. Hindi na tayo nakaahon Hindi na tayo nakaalpas sa paghihirap po. Ito ang gustong tapusin na po sana ni Madam Lenny, kaya gusto niya magkaisa ang oposisyon. Pero anong ginawa nila? Yorme. Anong ginawa nila? Hindi pa po tapos ang usapan. Nagdeklara ng kumandidato. Respeto po ba yan? Is that respect? Sana naman nagkaroon man lamang po ng closure sana yung usapan nila.
magkahiwalay na magkakaibigan pa rin. Huwag magbabanatan. Total, pare-pareho naman po siguro ang kanilang mga adhikain. Pero lumalabas, itong kay Yorme ho ngayon, naiiba sapagkat nalilin niya po sa mga Marcos at mga Duterte. Totoo nga po siguro. Pakawala ho ito ni Mr. Duterte. Sir, Mr. Duterte, pakawala po ba niyo ito? Oh? Bakit pa ninyo pinatakbo si Bato de la Rosa? Oh? Mukhang nililigaw tayo talaga ng taong bayan, ha? Pero hindi malayo na itong si Isko Moreno is one of the bright boys, ha? Na iniisip po ng mga Duterte na magliligtas sa kanya, oh? After his term ends. Ay, nako talaga naman ho. Dan sharing na po, sabi ni Marilyn Macasukol Onyate. Thank you very much, Marilyn. Armando Paddy Badillo nanonood. Josephine Roquero, sir. Good evening, Sir Ben Paipon and Miss Universe. And your honor, please. More power to your program. Keep safe always. And take care of your health. And blessed Friday. And God bless God first. Watching now. Ayan. Thank you very much, Ma'am Josephine Roquero. Oh, si Lynn Sabas ay nanonood na rin po, ha? Marwin Arevalo, salamat po sa pag-accept sa FB. Okay. No problem. Mabait ka naman, Marwin. Thank you. Good evening. Be a friend. All right? Lynn Sabas, good evening po. Tata Ben, magandang gabi din. Lynn, good evening. Share Dan, sabi ni Ma'am Josephine Roquero. Ayan, nandyan na rin po si Catherine Calvin. Art Lim, good evening. Idol Ben, hindi ka naman tumatawag, partner. Ho? Tawag ka minsan. Ho? Catherine Calvin, present. Oh, I know. Nakita ko na yung pangalan mo Present. Ang saya-saya ng eleksyon. Oh? Punong-puno ng karakter. Mamaya pag-usapan natin si Bato. Coco Giovanni Pinuela na nanonood na rin po. Si Coco, Marwin Arevalo, si Bato dapat sa tanod siya tumakbo. Oh? Doon siya bagay. Ikaw naman, Marwin. Nagulat po ako mga kababayan. I'm pretty sure even Catherine cannot, ang ganda-ganda ng post ni Catherine kanina. We will be reading some of her comments mamaya. Nasa kabilang cellphone lang. Tawa ako ng tawa kanina. Anyway, Coco Joari Pinuela, good evening po, Sir Ben. Have a safe and great weekend to all. Watching from New Jersey. Ayan. Ito. Pang-unang mga hawakan. Okay. May humabol, mga kaibigan, sabi ni Catherine Calvin. Habang nananahimik ang inyong lingkod, surprise! May hahabol pa ba? Meron. Bato, Senador Ronald Bato de la Rosa. Okay. Grabe, Bigla na lamang, wow. What happened, Mr. Senator? What's in your mind? Junior Dal is watching. Junior, magandang gabi. Good evening, my friend. Morning, bro, and all of your viewers. Good morning. Okay? Catherine, wag na tay. Salang-salana sila. Ang dami ko tawa. Akala ko Yorme is a real gentleman. Oh? Well, wag magmadali sa pagpili. Ayan. I thought also, I was very careful, mga kababayan. Sa totoo lamang, marami po akong kaibigan na nandyan po sa paligid ni Yorme. Okay? As a matter of fact, one of them, nagbigay pa nga po ng kaunting donasyon para sa ating
uh, anniversary celebration. I don't want to mention his name again and anymore kasi baka magkaroon po ng hindi maganda, okay? Pero I have friends. Tandaan ho ninyo mga kababayan, Yorme, local official ho yan ng Manila. And before the pandemic, malaya pa po ang mga diarista at mga broadcasters na magpupunta-punta sa mga tanggapan o ganyan. Oh. Naka-assign po ako dyan sa Manila. Okay? As a publisher of a local newspaper and at the same time, broadcaster. Komentarista na po tayo noon. Diyan po tayo nag-peak dito sa Manila. Kanya, kilala po namin ang mga konsehal dyan, nakalipas, at hanggang sa ngayon. Marami po tayong kaibigan nun yan. Yung tesorero ay secretary po ni Yorme. Kaibigan ho natin yan. Sino yon? Si pareng, anong pangalan nun? Bernie Ang. Paano mo makakalimutan yun? Nagbibigay ho yan eh. Di ba? Paborito ho ng mga broadcasters yan at mga media men. Pero ngayon, mahirap nang mapasok sapagkat may COVID eh. Nandyan po, maraming mga konsehal ng Maynila ang kaibigan po at kaibigan po kakasangga ni Yorme. Nakakahiya po na banatan pa. Pero kung ganun naman po ang asal ni Yorme, siya po ang nagtatanggal ho ng respeto para sa kanyang sarili. That means he does not respect himself. Kaya kailangan banatan ho pagka ganyan. Pero kung may respeto siya sa kanyang sarili, makikita po yan sa pamamagitan ng respeto ho sa kanyang kapwa-kandidato. Tama? Respeto ho. Maalala ko ho yung advice ng pari ho na namamahala po sa amin sa Radyo Veritas noong araw. Ang dapat turigan ninyo, lalo na kayo mga announcer. Yun, kasi ako na po talagang medyo nakakaangat sa mga announcer sa Radyo Veritas po noon. And we would have at least weekly ho kay Father Toti Oleguer. Hindi ko makalimutan yung matandang niya. Nauna na po eh. May he rest in peace. Pero he was very down to earth. Napakagaling ho ang mga mensahe po niya. At ang sabi po niya, alam mo niyo, tao sa tao lang. Yan po ang bungad niya sa aming yung seminar. Tao sa tao lang. Pagkatapos, tinatawag ko niya yung isang announcer po namin, pinagsalita si Stitch. Anong naiintindihan mo sa tao? From there ho, ayun, nagkaroon na po ng exchange of ideas and wow, respeto sa respeto. Tao sa tao. Gain your respect. Gain your respect. Otherwise, you lose that respect. Madali hong magpatutsada ho eh. Madaling, manira ho. Napakadaling manira sa kapwa. Pero hindi mo nalalaman, you are eroding your own reputation, credibility, lalong-lalo na kung ang sinasabi mo ay walang kawawaan. You do not know where it is coming from. Yan ang masakit dito. Naninira ka lamang for the sake of makapanira. Maganda ho ang boses mo. Magaling kang magsalita. Madali kang, marami kang mga tagasunod. Marami kang fans. Kahit nakikita na po yung brief mo.
But in the final analysis, when you do not respect yourself, you lose your reputation. You lose your dignity. Nawawalan ka na, nahuhubaran ka. Kaya ho, napaka-halaga na wag pong mawawala ang ating dignidad, ang ating prinsipyo, ang ating respeto para sa ating sarili. Gamitin po natin ang ating mga nalalaman para gumawa po ng tama sa ating kapwa. That way, we can help in the solution of the problems that we encounter in our daily lives. This is what Leni Robredo would like to do. Huwag ho tayong magkasya na lamang po doon sa nasasaktan na ho tayo. Huwag ho tayong magkakasya doon sa wala na tayong makain at hindi na tayo gumagalaw. Ang sinasabi po ni Ma'am Robredo, at ito po ang dapat po nating intindihin. Matagal na ho tayo nandito sa sitwasyon na ito. Pero hindi tayo gumagawa ng paraan para makaalpas po tayo dito. Hindi tayo lumalaban. Hindi tayo lumalaban. It will take time para ma-imbibe natin ito, mga kababayan. Pero balikan po ninyo ang kasaysayan ho natin. Nagsimula din po si Ninoy Aquino sa ganyang paraan. Ang taong bayan po, hindi na, yung taong bayan noon, walang pakialam po eh. Wala talagang pakialam. Pero sa pagpapaliwanag ho ng katulad po ni Ninoy and his friends in the Senate din, meron po mga kongresista din, meron po mga academicians, professors, estudyante ho, mga kababayan. Unti-unting nagbubukas ang isipan ng taong bayan. And when the time came for all people to gather at EDSA, walang kahirap-hirap. You know what? Ang sabi po ni Cardinal Sin at that time at 6 o'clock in the evening, magkita-kita tayo sa EDSA ngayong gabi. And the people trooped to EDSA and stayed there until the dictator left. Laban lamang po ba ni Ninoy ito? Hindi po eh. Laban po ng taong bayan, laban kay Marcos, laban sa kahirapan po, mga kababayan. Papiliin po natin ngayon, si Isko Moreno, si Yorme, papiliin ho natin. Marcos ka ba? O taong bayan? Gusto mong kalimutan na ang nangyari para maulit ulit? My goodness. Really ho, mga kababayan ko. For a gentleman to be aspiring for the position of a president, ganito ang kanyang pananaw, ganito ang kanyang mga katwiran, move on. Kalimutan mo na ang ginawa. Kalimutan mo na yung mga pinatay. Hayaan mo na sila. Ayop talaga, mga kababayan. Hindi nababagay po sa isang gentleman ang mga kataga na nadinig ko po. I'm sorry to say that. No? Sir, tinatakbo pala ni Sara Duterte bilang presidente. Ganon? Pwede. No problem. Let her run. Let her run. The people knows. Alam na po ng taong bayan ho, mga kababayan.
ang sitwasyon. Alam na po ng taong bayan. Pakiusap lamang po ni Ma'am Lenny sa atin lahat ho, mga kababayan. Matuto na tayong lumaban. Matuto na tayo na lumaban para sa yung madilim na kasaysayan ng ating bansa ay kailanman hindi na mauulit. Never again. Ruben Hakutan, Idol Ben, I'm watching now. I'm watching you. Salamat, ha? Katukayo. Edgardo Simon, kaya nga ako masaya nang malaman kong nag-file ng COC si General Bato dahil kitang-kita naman na qualified siya. Oo naman, sa kilos pa lang ay presidentiable talaga. Bagay na bagay siyang magrepresenta kay Duterte at Bongo sa buong bansa. Talaga naman, ha? He is a perfect epitome of Duterte and Bongo. Edgardo Simon, you make me laugh, my friend, ha? Galing-galing ninyo. Eve M. Ramos, good evening, Sir Ben Paipon, Your Honor, please. Miss Universe, and to all BSC family, more power to your program. Stay safe, and God bless you, your weekend. Ayun, thank you very much, Eve, ha? Maraming salamat. Maricar Chanleonco de los Santos, good PM Idol. Dan sharing po, God will guide. Ito lamang po masasabi ko po, ha? Paulit-ulit ko pong sinasabi sa atin lahat ito. God is good. God is great. God is very helpful. And He will do everything for us. Ito ang catch po dyan. For as long as we do our best. Okay? Binibigyan po tayo ng kalayaan ang ating Panginoong Diyos to choose between evil and goodness. Maliwanag ho yan, mga kababayan. Kaya nga meron pong masama, meron pong mabuti sa lipunan ho natin. He does not choose for you. But He is giving you everything you need to fight what is wrong. Because He does not want evil to triumph. Diyos ang makapangyarihan. Pero meron pong limitasyon para sa kanyang mga nilalang. Ito po dapat po nating tandaan palagi sa tanang buhay po natin. Nandyan po ang ating Panginoong Diyos. He will never leave us. Tayo po ang umaayaw sa Kanya. Kaya nag-aari po ang kasamaan. Let us make a decision today. Ngayong oras na ito, mga kababayan, magpasya po tayo. Tayo po ba ay para sa Diyos o para sa masama? Please pray. Ipagdasal ho natin na mapabilang po tayo sa mga anak ng Diyos. Okay? Alright. Junior Dal, pahiram Bentley mong kotse. Mang Isko, naka luxurious car kaagad at mansion. Mayor pa lang. Alam po ba ninyo, mga kababayan? This is the only candidate that is being supported
Ipinangangalandakan po ito ng kanyang mga kasama. This is the only presidential candidate who has expressly boasted na nasa likod po niya ang pinakamayayamang mga negosyante dito sa ating bansang Pilipinas. Anong ibig sabihin po niyan? Hoy, tumabi na kayo dyan! Wala kayong magagawa. Nandito na sa akin ang kayamanan. Nandito na sa akin ang mga negosyante. Bago kayo matakot ho, mga kababayan. Lilima lang yan. Di ba? Lilima lang sila. Nawawala ho yung commercial niya ngayon, pero dati-rati yan. Dami-dami ano. Huh? Mukhang napapahiya ho eh. Napapansin po ba ninyo? Iisa na lang yung gumagana. Nawala. Bakit to? Mali eh. Ang dami pa lang niya. Sabi niya galing siya sa mahihirap. Kinakatawan niya ang mga mamahirap. Eh bakit ito? Sinasabi ni Junior Dal. Oh, naka-luxurious car na, naka-Bentley na. Oh. Baka meron pa. Alin po ba mas maganda? Yung Porsche? Yung yung mga ginagamit po ng mga taga-Farmaliho ngayon, ng mga kaibigan ni Mr. President? Alin po bang mga mas magagarang sasakyan? Pero tingnan ho ninyo mga kababayan. What happens if the candidate wins and he is supported by this few gentlemen? Sa tingin po ba ninyo, ang loyalty ni Isko Moreno ay sa taong bayan? Kanya pwede siya magsalita ng ganun eh. Pagago-gagohang mga patutsada ho eh. Sorry, pero ganyan ang pagsasalita ng ugok na ito eh. I'm sorry ho, mga kababayan. I'm sorry. What happens? Kasi lang siyang nanalo. O idagdag pa po ninyo yung kanyang sekretong coffee shop dito sa Binondo. Mga kausap po niya, mga komunistang inchiko. Separate po yun. Separate. O ano kaya mangyayari po sa atin? Magmasid-masid ho tayo mga kababayan. At tignan po natin ang ikabubuti ng ating bansa. We have been through these hardships and troubles in our lives. There has to be a stop. Dapat to hinga-hinga na rin po tayo ng fresh air. Pero kung magkamali ho tayo, mananatili po na ganito ang buhay nating pare-pareho. How can Isko have time for history when he is busy white sanding Manila Bay? Next daw is Plaza Miranda. Diyan kasi ang rendezvous nila ni Kuya Germs nung bago pa lang siyang lumalabas sa malalaswang pelikula. Ay, ikaw talaga. Ed Pausa is watching. Ed, good evening. A closed-door meeting is a closed-door meeting, sabi ni Catherine Calvin.
ginagalang natin ang confidentiality ng pag-uusap. Ito ang senyales ng isang totoong maginoo. I actually don't care kung ano pa ang pinag-usapan ni na Yorme and Lenny. Pero from my point of view, sana ginalang na lang ang closed door meeting nila. Tulad, hindi naman niya ito inilabas until nag-announce na ng candidacy si Lenny. I don't get the point bakit nagsalita si Yorme except for the drive to be the next president. That is what I'm saying. May usapang maginoo eh. Una, lumabag na itong apat ba? Tatlong magiginoon. Ping, Manny, and Isko. Nag-uusap pa lamang po with Ma'am Lenny. Nagdeklara na sila. Tapos na ang usapan. Pero there was no closure to the usapan. And then, wala naman pong nadinig ang taong bayan na laban ho dito sa nakausap po nila except that please wait for my decision whether or not to run. Pwede naman po ako magparaya sana. Hinihintay po niya at the last hour ho, mga kababayan, at the last hour, na meron po sanang makakita ho ang prinsipyo ng pagkakaisa. But there was none. Not one from the three. Not one from Ping, Manny, or Isko Moreno. What prevailed from these people, ang kanilang vested interest and their extreme desire to become president of the Philippines without principle. Wow! So, thank you very much, Catherine Calvin. Noted. Well said. Well written. Marvin Arevalo. Watching from Hala Rizal. Ayan. Jenny Soldevilla. Good evening po, sir. Gandang gabi po. Good evening. Mel. Oh, nandito na. Gising na si Mel. On bendito viernes por la noche. Señoras y señores. Buenas noches, mi amigo. Mel Rodelio Militante. Cherry Ramos. Partner, magandang gabi po sa lahat ng mga magsasaka po natin dyan sa Bustos, Bulacan. Oh, magandang gabi po. Ed Pausa. Good evening, Tata Ben. Tama po kayo. Hindi lang away sa politika ang Aquino Marcos, kundi involved dito ang mamamayang Pilipino. Dahil tayo ang naagrabyado at ninakawan dito ng rehimeng Marcos. Yan po. Ang tinig ng bayan ho. This is not about Marcos and Aquino lamang ho, mga kababayan. This is a fight of the people laban po sa diktadurya. At ayaw natin dictatorship dito sa bansa, never again. Pero sasabihin po ni Isko sa atin, hoy, mag-move on na kayo. Ako naman. Ganun ba yun? Ka-Isko, ano ba talagang plano mo? Magpakatotoo ka? Ang pagkapangulo, hindi lamang yung pagandahan ng lalaki na ganyan. Hindi. That's very far. Grabe na talaga ito. Sasabihin po, Aquino at Marcos lang ito. Hindi How many Filipinos have died during the Marcos dictatorship? How much money of the Filipino people have been stolen by the Marcoses? Sasabihin mo sa amin, mag-move on? Sige nga, ikaw nga manakawan. Ikaw nga patayin ang ama mo.
Tignan ko kung makapag-move on ka. How insensitive can you be, Mr. Yorme? Oh? Mabuti po, magbalik ka na sa Manila. Pero, nakalipas na eh. Pwede bang mag-substitute sa local? Ay, nako talaga, Yorme. Isko, sabi ni Mel, is not the kind of person to be president. He will use anyone to get what he wants. Is komunista, Joe Magoso. I love this. Catherine, oh, bumili ka ng tawa. Ay. Gusto kong tumawa. Bibili ako ng tawa dito. Ulitin ko ito, ha? Oh. Ha? Tawa tayo ng kaunti. Isko is not the kind of person to be president. He will use anyone to get what he wants. Is komunista. Joma Goso. Oh my God. Galing mo, Mel. Ha? Ang galing mo naman talaga. Dahil sa tawa ko, magre-relax muna kayo sandali. Alas 9, 9:05 na ho. Ang oras natin, sandali lang ho. Magbabalik ko ako pagkatapos ng isa. Ayos. Balik tayo mga kababayan ho. Ha? Ang ganda nitong Mel Rodelio Militante talaga. Ha? Isko is not the kind of person to be president. He will use anyone to get what he wants. Ha? Is komunista. Joe Magoso. Saan mo napupulot ito, Mel, ha? Edgardo Simon, sa Presidential Suite ng Heart Center, nakakonfine si Josefa Edralin Marcos for a long time before and after President Marcos escaped to Hawaii. Doon na rin namatay ang ina ni Marcos at hindi na sinabi sa kanya ang tungkol sa EDSA Revolution. Dapat malaman niya ni Isko para malaman niya ang dahilan kung bakit ginawa ang Heart Center. Hulaan ninyo kung bakit naman gumawa ang Kidney Center. Hulaan mo, Isko, kung sino ang may sakit sa kidney. O, alam ni Isko yan? Ha? Anong ikinamatay ni Ferdinand? Ha? Ayun. Kaya nga may Kidney Center. At merong Heart Center. Para sa kanila ho. Ay nako, Emmanuel Maranan, good PM po, Tata Ben. Watching here at Batangas, Tatay Feli family. Oh? Tatay Feli, kumusta po kayo dyan? Ay, nawala na si Tatay Feli po eh. Si Nanay, kumusta ho kayo dyan? Sana ho, nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Nagpupunta pa sila Hero dyan, Magandang gabi po sa mga taga Batangas, Tatay Feli family. Madalas pa kayong manood dito sa atin. Sana ho, gabi-gabi po kayong manonood, Lunes hanggang Biyernes. At alam na po ninyo kung paano mag-communicate sa akin.
let us communicate more frequently. Ha? Okay? Mel Rodelio Militante, sa totoo lang po, Tata Ben, pagtabihin kayo, malayong malayo ang diferensya. Mas magandang lalaki ka kaysa sa kanya. Oh, walang kokontra. May kanya-kanyang katangian yan, partner. Wag ka na. Wag mo na akong ikumpara sa kanya. Huh? Kasi wala akong ambisyon maging presidente. I've tried, after the EDSA revolution, I tried to enter politics din po. Pero in my first attempt, napornada ka agad eh. I thought I was going to win. Kasi nasa administrasyon naman po ako noon. At ako pa nga ang MC at talagang nagtalumpatian sa mga entablado eh. I was their MC. So lahat ng mga caucuses and meetings ng partido ho namin, nandyan po ako sa entablado, ako nakaharap. Paano ako hindi makikilala? Ako ay taga Radyo Veritas. Oh. So I thought that I was going to win. Actually, nanalo po ako, kaya lang hindi ako na-deklara. Okay? And when our leader po sa Sampaloc, Manila was about to die, after the election na po ito, napatawag po tayo sa kanyang tahanan, nagpaalam. At pinakita ho sa atin ang actual vote count per district po ni Tata Ben Paipon. I was not surprised. I had 49,000 votes, enough to land me at number 4, sana. Pero meron pong ibang plano ho yung aming mayor po noon, si Mayor Mel Lopez. Kaya yun. After that experience, hindi na po ako nagpatuloy sa politika. And, nagpatuloy po ako sa paglilingkod bayan bilang isang announcer until today. Okay? So that was my experience. Okay? Jerry Ramos, good PM po, Kabin. Bustos, Bulacan. Watching from Bustos, Bulacan. So I know, ha? Kumusta ang mga magsasakahon natin dyan? Paring Jerry, Hero Robrigado is also watching. Eve M. Ramos, Sir Ben, ano kaya mangyayari if magkapalit ng posisyon in the future si President Duterte at Vice President Leni Robredo? Ang ibig mong sabihin, Leni Robredo President at Duterte Vice President. Ang tuwa ko lang kung gano'n ang mangyari ho. Pero knowing Ma'am Leni, I don't think na gagawan po niya ito ng masama, si Mr. Duterte. Digong will by himself know what would be best for him. Siguro, para sa akin, kung ako si Digong at ako ang malagay na Vice President ni Leni, mag-resign na lang ako. para wala nang gulo. Mag-resign na lang ako. Because Duterte, Digong knows what he did. Alam niya eh. Alam niya napakasama ang ginawa niya kay Leni Robredo. Para wala nang gantihan, mag-resign na lamang po siya. Pero, do you think that will happen? Pero there is a possibility pa rin mga kababayan. There is a possibility that Digong could still run for Vice President. Huh? And Sara Duterte can still run for President. Problema nga lamang ngayon, hindi ko alam kung may nag-file na pang-presidente na independent na kaalyado ng mga Duterte. Baka dito mag-sub itong si Sara Duterte. Ang mga nalaman po natin kasi hindi po siya pwede mag-sub sa PDP Laban because she is not
a PDP Laban member unless magbanumpa siya as PDP Laban member before November 15. Ayan. So if sa tanong mo ano kaya ang gagawin ni Ma'am Lenny, I think she will be very civil. Giving Duterte a position, I doubt it. Manigas ka din dyan. Ay nako. Anyway, Marvin Arevalo, sana walang dayaan sa halalan. Hindi po mangyayari ang dayaan, pero ito ay pinakamahirap sa lahat. The election is going to be digital. Wala na ho yung mga meron pong bilangan sa mga precinct levels po. Pero actual bilangan ho ay nasa digital na ho yan. At ito po ang nakakatakot talaga. Nakakatakot talaga na mangyari na baka doon pa lamang po sa Smartmatic meron na po mga balota na bibilangin. Yan ang abatan ho natin. Yan ang hindi dapat mangyari sa eleksyon natin. Maricar Chanliongco de los Santos, hindi po biro ang tatahakin na naman ng taong bayan pag nagkamali na naman po ng desisyon ang mga tao. 6 na taon na naman po tayong magiging tao-tauhan na kailangan lamang po pag-eleksyon. At pag natapos po, yun, hindi na kilala ng taong iyo upo. The truth. Maricar Chanliongco de los Santos. Danny Santos, watching. Insurrecto sa linggo po ito, mga kababayan. Pag po ninyong kalilimutan, insurrectos. Dan Robin Hakutan, Yorme Isko, masyadong nagmamadali. Unang term pa lang sa mayor, gusto Pangulo na. Wag naman sana magpahinog muna siya. You know, there were some moves from the private sector at mga citizens po natin, netizens. Gusto nila mag-vice president po si Yorme. Pero masyadong mataas po ang kanyang pangarap. Masyadong mataas po ang kanyang ambisyon. Masyadong mataas po ang pagkilala po niya sa kanyang sarili. Kaya po na naninira na siya ng kanyang kapwa-kandidato from the opposition. What kind of a person is this? Anong klaseng tao ito? Napaka mura pa siguro ang kanyang isipan sa larangan po ng pagtangan po sa ating bansang Pilipinas. Hindi pa po siya nakatuntong bilang kongresista. Dapat alam po niya magbatas, di ba? Naging konsyel din po siya. Naging vice mayor. Di ba? Vice mayor eh. Tapos naging mayor. Pero hanggang doon lang. Sana naging senador man lang. Para alam niya kung ano yung mga pasikot-sikot sa 3 branches of the government. Pero super ang ambisyon ni Yorme. Nangingibabaw po ang pangsarili sa isang public servant pagka ang nangingibabaw po. Pagka ang nangingibabaw po pangsarili, talo na ang taong bayan. Okay? Good evening, Tata Ben, sabi ni Danny Santos. Danny, magandang gabi, Padre. Mukhang strategy na naman ni Digong ang paghabol sa pagtakbo nitong si Bato de la Rosa. Mukhang may substitution na namang gagawin ang administrasyon ni Digong at mukhang si Sara ang ipapalit dito bago. Teka muna, nawala yung aking binabasa.
Aha. Nasaan na? Ah, 20 minuto makalipas ang alas 9 ng, ng gabi. Tuloy-tuloy po tayo ha. Medyo nagkaroon lamang po ng tumalon yung binabasa ko. Okay. Eto. Ed Bausa. Tama-tama ito. Okay. Strategy ng Duterte. Ang paghabol sa pagtakbo ay si Bato. O yan. Dito bago sumapit ang deadline sa November 15 ukol sa pagpapalit ng mga kandidato sa pagkapangulo. Tama po ito. Ito ang abatan ho natin sa pagkakataong ito ho, mga kababayan. Kaya yung mga nasa oposisyon, dapat po mag-isip-isip ito. The fight is really close. Alam ninyo mga kababayan, kapag hindi lumaban ang taong bayan, talo po tayo. Huwag ko kayong kampante ho. Pagka hindi marunong lumaban ang taong bayan, talo na po tayo. Okay? A blessed Friday, Tata Ben, Paipon, and Miss Universe. Stay safe and healthy. Hello, Kuya Andy. More power po to your honor, please. God bless us all. God first. Sharing, done sharing na po sabi ni Ma'am Lilian Gabriel. Magandang gabi po, Lilian. Magandang gabi. Marwin Arevalo, masaya ako sa pagtakbo ni Vice Lenny. Gawin ho natin ang lahat para si Ma'am Lenny ang manalo. Okay? Daniel Bartolo, kung papatawarin ang mga magnanakaw, paano kung yung mapwesto sa 2022 magnanakaw ulit? Patatawarin ulit. Di ba parang cycle na yan? Wala nang katapusan ang pagnanakaw. Ito ang dapat mong sabihin kay Yorme. There has to be an end sa ganitong kasamaan po, mga kababayan. Tingnan nyo ninyo. Kung magnanakaw ho, yung nauna, at pinalampas, kinonsinti pa. Kinonsinti yun. Tinolerate. Kinonsinti pa. Babalik at babalik yan. Mahal ako ng taong bayan. Mahal nilang magnanakaw. Yun ang siguro kaisipan ni Isko Moreno ho, mga kababayan. So, ang masakit ho dito, baka may balak din ho siyang magnakaw. Kanya, wag na ninyong pag-usapan yung mga Marcoses. Kasi may balak din siyang magnakaw. Maliligtas din po siya. Alam na ninyo ang mangyayari ho, mga kababayan. Tama ho ito. Sinabi ni Daniel Bartolo, kung ang magnanakaw pinalampas mo pa, kinonsinti mo pa, uulit at uulit yan. Kahit hindi na po siya mismo ang magnanakaw, yung susunod, magnanakaw din. There has to be a closure to this, mga kababayan. Kaya ito si Isko Moreno. Mag-isip-isip na po kayo, Mr. Isko Moreno. Yung mga supporter ho ni Isko, mag-isip-isip po kayo, mga kababayan. You should know na itong laban ho natin, laban po ng taong bayan sa kasamaan. Our situation is very fragile, mga kababayan. Babasagin ho ang sitwasyon po natin. Kailangan po dito ang isang matino, competent, respetado ho, may dignidad, papalit na Pangulo para tayo ay masalba. Pero kung magnanakaw din, o may
Criminal Mind. Napapanood po ba rin yung Criminal Mind? Dito sa TV ho. May criminal mind, criminal intent ho. Nakakatakot ho yung ganyan. Hindi po natin alam kung kailan sila maghahasik ng kadiliman talaga. Mahihirapan po ang ating Panginoong Diyos sa atin. Wag po natin pahirapan ng ating Panginoong Diyos sapagkat kung ang ating Panginoong Diyos ay nahirapan at nag-decide. Delikado ho mga kababayan ko. Delikado. Wag ko ninyong papayagan na magalit ho ang ating Panginoong Diyos. Ho. Sumunod na po tayo sa Kanya. Sundin po natin ang tama. Gawin po natin ang tama at karapat-dapat. Lumaban tayo sapagkat meron tayong karapatan na lumaban. The fight against Marcos is not the fight of Aquino versus Marcos or Marcos versus Aquino. Marcos versus the Filipino people. Yan ang talagang laban ho. Laban sa diktadura. Mr. Yorme, wag po ninyong gagawing trivial itong laban ho sa mga Marcoses. Hindi po politika lamang ito. Hindi po laban po ng dalawang pamilya lang. Yan ang gustong gawin ho ng mga Marcoses. Ayaw nilang malaman ho, ayaw nilang malaman ng totoo na ang kalaban ng mga Marcoses hindi po mga Aquino. Ang kalaban po ng ang kalaban po ng mga Marcoses, taong bayan po. Kaya ang tanong ho natin dito kay Isko Moreno, kanino ka ba? Kay Marcos ka ba? O sa taong bayan? Kung taong bayan ka, labanan mo mga Marcos sapagkat gustong bumalik eh. Magnanakaw ulit eh. Hindi kaya? Hindi kaya? Sabi nga po nitong si Mr. Bartolo po eh. Di ba? Kung patatawarin ho natin ng magnanakaw, hindi natin parusahan, babalik po at magnanakaw din. Kung hindi man po siya, yung kaibigan niya, yung kamag-anak niya, matatandaan po ninyong driver, walang niya, ang lakas ng loob. Sabagay, patay na ho yung driver talaga. Pero, tingnan yung ginawa ng anak. Ginamit pa yung sasakyan na ninakaw ng kanyang ama sa amo niya. Ay, nako. Eden Pedralves is watching. Good evening, Eden. Joanna de Castro Francisco. Good PM po. Sheridan po, Sir Ben. Ay, thank you very much. Ma'am Joanna, good evening. Jose Horeclado is also watching. Mercy Ong, nanonood na rin po. Junior Dal, si Isko Katoliko, pero sumasamba sa demonyo. Balang araw, may jet plane na rin yan. Talaga? Mamahalin na po ang kanyang mga sasakyan. Kanino galing yan? Akala ko ba naman, Tondo Boy lang ito? Eden Pedralves, good evening, Sir Ben Paipon, watching. Mel, it was not the Dutertes who motivated Isko to run. None other than Joma. Ayun. Joma Goso. Joma Goso. Iskomunista. Tama mo yan, Mel? Mercy Ong. Magandang gabi po, Kuya Ben Paipon at Madam Lynn. Mag-iingat po palagi. God bless po. Stay safe. May Marquez, sinong mga tumatakbong presidente na hindi tuta ng Chekwa? Ayun. Sabihin po ninyo, ilahad po ninyo dito sa programa ho natin. Babasahin ko po yan.
May Marquez, sino ang tumatakbong presidente na hindi tuta ng Chekwa? Okay? Catherine Calvin. Walang kupas si Mel. Ang lakas ng tawa ni Catherine Calvin. Okay, Catherine, tama lamang yan. Magsaya lang tayo, ha? Magsaya lang tayo. Pero wag nating kalilimutan ang ating obligasyon sa ating bayan. Marilyn Makasukol Onyate. Watching po siya. Mel, ako, alam ko po kung sino ang may sakit sa kidney. Walang iba kundi si Bato. Meron po siyang bato sa bato. Catherine, tawa. Ay, nako talaga naman. Ay, during those days na nandun pa si Marcos po sa Malacanang. Matindi po ang banat po namin. No? And Malacanang wanted us to see Malacanang kung ano ang itsura. No? Kami ni John Tanya ho ang magkasama po noon. Inimbita po kami sa Malacanang. And we had the occasion to see the First Lady, Imelda Marcos. Pagpasok pa lamang ho namin sa Malacanang po eh. Pre, bakit? Amoy gamot. Talaga naman po masangsang ang amoy. Halos hindi ka na makahinga. Siguro ganun nga talaga pakiramdam pagka first time mong magpunta sa ganun. Dahil talagang gamot ho ang palagi nandun. Because Marcos then was being treated for kidney. Lupus eh. Yung kanyang sakit ko noon. Ayan. So, nakita ho namin. Pero we did not see the president. Hindi po namin nakita. But we were given a briefing na ito daw po ang lagay ng Pangulo and so on and so forth. Mabuti naman daw po siya. Eh di okay lang po sa akin. Salamat po. Pagdating ho namin doon, kinanto ho namin. Naku, sa Malacanang po. sa radyo namin, sa programa. Naku, ang Malacanang po, amoy hospital. Uy, talaga naman ho, yan ang katotohanan. No, eh. Pero hindi po namin nakita ang Pangulo. Unfortunately, yan po ang sinabi ho namin. Pero, ang totoo, yun, amoy gamot, amoy hospital. Yan po ang sinabi namin. And we did not elaborate anymore. Hindi na po ka nag-elaborate. Wala na ho kami ibang nakita pa. Except the First Lady who saw us for a short time lamang po. Okay? Arreglado. Hindi si Bato, Mel. Josephine Roquero is watching. Good evening, Ma'am Josephine. Catherine Calvin, wahaha, Mel. Ay siyang tunay ba na si tatay ay mas gwapo kesa kay Yorme? Siguraduhin mo baka tayo ang balikan ni Yorme. Tay, may natira pa ba sa tawa ko? Mga 5 na lang, gamitin ng mabuti. Oo nga. Relax ka lang dyan. Okay lang yan. May darating pa dyan. Makakabili tayo ng tawa dyan. Josephine Roquero. Namatay siya. Komplikasyon na sakit niya. Liver at kidney sa Honolulu. Siya namatay, sir. Yes, I know that. He died in the foreign land. Kasi po, pinalayas po siya ng taong bayan. Hindi po si Ninoy ang nagpalayas ho kay Marcos. Kasi wala naman pong personalan yun eh. Taong bayan po ang nagpalayas kay Mr. Marcos dahil ito ang kalaban ni Marcos po. Taong bayan na inapi, ninakawan, at pinagpapatay. That is history. Pagkatapos sasabihin ni Yorme, Isko Moreno,
Labanan lang sa politika ito. Nahihibang ka na ba, Yorme? You should read history. You should know your history. Magpresidente ka. Hindi mo alam ang kasaysayan ng iyong sariling bansa. Matauhan ka naman. Uy, naku, talaga naman ho. Ma'am Eve, sakaling mangyari, yang sinasabi mo na kung sakaling magpalit ng posisyon si Lenny at Digong, talagang di sila kayang paghiwalayin ng tadhana. Susunod dyan, kasalan na because they love each other. They love each other. Ika nga, the more you hate, the more you love. Catherine, ubos na yung tawa mo niyan. Ay, nako, that will never happen siguro. Pero usap-usapan lamang po yan. Mahirap naman pong ikasal pa yung dalawa sapagkat yung lalaki naman po siguro hindi na po niya kaya. Kaya pa kaya, Mel? Ano sa tingin mo? Kumakain ba ng gulay yan? Kumakain ba ng sibuyas yan? Sabihin mo nga sa kanya. Pag may balak siya talaga, abay, magpalakas. Magpalakas. Kapag kasi, Ma'am Lenny, malakas pa yan eh. Pwede pa eh. Kaya lang, sabi ng kanyang mga anak, Nay, Ma, maglingkod ka na lang sa ating mga kabayan. Sapat na, hindi pa ba kami sapat sa iyo? Ayan, anak niya eh, di ba? Edgardo Simon, si Isko ay kailan lang ay squatter. Okay? Yan ang sabi niya. Sabi ni Edgardo Simon, si Isko ay kailan lang squatter. Paano nakabili ng mansion? Wow. Paano agad naging milyonaryo? Malaki ba ang sweldo ng konsehal at vice mayor? Paano niya titigilan ang nakawan kung ganyan? He should answer that. Hindi ko masagot yan, Padre. Kasi siya mismo nagsasabi, squatter ako. Galing ako sa mahirap. Even if he is a councilor, he is a vice mayor, magkano po ang sweldo niya? Si Marcos nga po, mga kababayan, tinuos ng US court ang kanyang sweldo for 20 years. At umaabot lamang po na mahigit 300,000 US dollars. Pero ang inahabol sa kanya, in dollars of billions of dollars, ang ninakaw ni Marcos sa coffers of our government. Can you imagine that? O ngayon, hindi pa po nakatutong bilang Pangulo ng Republika, itong si Isko Moreno. May mansion na po. Meron na pong magagarang mga sasakyan. Nakapalibot sa kanya mga in-check. Mga komunistang in-check. Nasa likod po niya, 5 sa mga pinakamalalaking negosyante sa bansa po natin. What do you think will happen? Ano sa tingin ninyo ang mangyayari? Meron pa bang matitira para sa mga mahihirap? Alam po ba ninyo, mga kababayan, na matagal nang humihingi ng aumento ang ating mga manggagawa? Dagdagan naman ninyo ang aming basic pay. Okay? Basic pay. Anong sabi ng mga negosyante na may kalinga kay Isko Moreno? Na sinundan naman ng ating pamahalaan. Anong sabi ho ng ating pamahalaan? Oy, wag ko kayong magbibigay ng aumento. Inflationary.
maapektuhan ang presyo ng mga bilihin. Ayop talaga ho, mga kababayan. Of all alibis, ha? Scapegoats. Pagkaka-inflationary ho. Ibig sabihin, wala po silang pakialam kung anong mangyari sa mga ordinaryong manggagawa. Ang sa mga negosyante ho, at sa kanilang Pangulo, magpayaman, kumita ng kumita. Di ba? Ano naman yun? Simple lang ko yan. At yan po ang gagawin ni Isko. Sapagkat hostage siya ng mga incheck. Hostage siya ng mga negosyante. Ang loyalty niya, wala sa bayan. No? Nasa mga negosyante. Nasa mga incheck na mga komunista. Hayop talaga. Oh. Walang naparusahan sa mga magnanakaw. Kaya no doubt, ganyan din ang gagawin ng susunod na administrasyon kung hindi natin pipiliin ang karapat-dapat. Oh. Yan po ang sinasabi ko po ngayon. Mag-move on tayo. After all what the Marcoses have done, kasi gusto nilang, yung trivial matter lang itong gawin personal lang po yung away ng mga Marcos at mga Aquinos. Hindi naman po nag-aaway political yung mga yan Magkaibigan si Marcos at Aquino ho, Ninoy. Frat members po yan. Di ba? Pero dito pumasok ang professionalism kay Ninoy. Nang makita ho niya, mali na ang ginagawa ni Mr. Marcos. Yan ang tunay na gentleman. Pumanig po si Ninoy Aquino sa taong bayan. Ikinagalit po ni Mr. Marcos. Kaya sinasabi ng taong bayan ngayon, ng mga Marcos loyalists, na, hoy, wala naman pa sa bayan yung away ni Marcos at ni Aquino Sa dalawa lang ho yan. Ginagawa lang trivia lamang po ang away. Pero ang totoo, taong bayan po ang kalaban ng mga Marcoses. Guys ko, alam mo ba yan? Oh, alam po ba ninyo yan? Do you know that? Anong sinasabi mong Marcos at Aquino lang? You are mouthing yung propaganda ng mga Marcoses. Yan ang totoo. Kaya ingatan ho natin itong taong ito, mga kababayan. Wag na wag po sana siya makatuntong sa palasyo as President of the Republic of the Philippines. Okay? Edgardo Simon. Sino ba ang ninakawan ni Marcos? Aquino ba o taong bayan? Oh, that is the question home. That's dapat sagutin ho ni Isko Moreno po. Sino bang ninakawan ho? Ni Marcos. Si Aquino ba? Pera ba ni Aquino ang ninakaw ng mga Marcos? Hindi po. Pera ng taong bayan ho. Sino bang pinagpapatay ho ni Marcos? Di ba taong bayan? Kasama po si Ninoy. Taong bayan din po si Ninoy Ipinakulong ni Mr. Marcos si Ninoy Aquino dahil ipinagtatanggol po ni Ninoy ang karapatan at mga welfare ng taong bayan. Pinakulong ni Marcos yan. Kaya naging dahilan para sabihin ng mga Marcoses, hindi, ang away nito, political lang yan Marcos versus Aquino. Hindi po. Taong bayan po. Oh. Tama itong tanong ni Edgardo Simon Sino bang ninakawan ng mga Marcoses? Taong bayan po. Hindi lang tayo ninakawan ng pera. Inagawan po tayo ng karapatan. Hindi tayo binigyan ng kalayaan.
Yun ang mga pagkakasalan ng mga Marcoses na hindi po nila mababayaran. At ayaw nilang bayaran, ayaw nga nilang humingi ng kapatawaran. Hindi raw po nila alam ang kanilang ginagawa. Ganun ba yun? So, let us move on. Is that what ISCO wants us to do? That's against the law of God. Naku, Panginoon ko po. Tatabin, hindi na po yan pahihintulutan ni God. Si Kuya Tony Salaw nasa langit na. Isa siya sa gagabay sa atin para matupad ang palagi niyang sinasabi na nais niyang magkaroon ng isang ina, ang ating bansa. Ayan. Okay? Bansang Pilipinas at nangyayari ito dahil ibibigay ni God sa atin ang inang bayan, si VP Leni Robredo. Mabuhay po tayong lahat. Lilian Gabriel. Ayan. Salamat, ha? Lilian Gabriel. Ito si Catherine Calvin. Tawa ka agad ang bungad niya. Mamamatay ako kay Mel. Sakit sa kidney, si Bato. Kunti na lang, tawa ko. Ay, naku talaga naman. Eve M. Ramos, if ang mananalong presidente ay connected at or close sa former president, talagang walang mapaparusahan. They save each other. Maraming ganyan, Sir Ben. Sinabi mo pa, Eve. Kaya nga nakakatakot ito eh. We have to be yung discerning this time. Hindi lamang po ramdam natin ang hirap. Dapat labanan natin itong sitwasyon na kinalalagyan natin. It's about time we act. Kailangan ang sabi ng Panginoong Diyos, pagka sa paligid mo naghahari ang kadiliman, mag-ilaw ka, lumaban ka, mag-ilaw ka, labanan mo ang kadiliman. Okay? Mel, kailanman di na talaga magkakasundo ang mga Aquino at Marcos. Matindi po galit ni Ninoy kay FM. Nanligaw si Ninoy kay Imelda, pero si FM ang sinagot at napangasawa. Kaya ayon, nagsentimiento si Kulukoy. Ganun ba yun? Showbiz, di ba? Na-research ko yan eh. Alabas na lamang ho yun. Imelda Marcos was a beauty queen. At hindi po, during those days, pagka mag-brad itong Ninoy at saka si Makoy eh. Pero pareho silang, marunong tumingin. Natalo si Makoy. Natalo si Ninoy. Wala siya magagawa. Ang ganda naman po ng kanyang may bahay. Di ba? Ayan, naging presidente pa nga. Eto si Marcos, makukulong sana yung asawa niya, pero hindi pa nakukulong eh. Nakakarba na ho sila. Wag ho kayong mag-alala. Ma'am Eve, sakaling mangyari ang sinasabi mo na kung sakaling magpalit ng posisyon, ito ang sabi, may forever kung ganun. Ayun ako talaga. Wag ninyong gagawing drama series itong sitwasyon ng ating bansa. That is how simple it is. Mel Rodelio Militante, paano naman di yayaman si Isko? Sustentado nga po ni Joma. Sila na po ngayon. Wala lang, naisip ko lang. Mahilig kasi ako sa mga mabiberdeng gulay. Kaya green-minded. Ay, nako. I think, ayan na lamang ho natin si Joma doon sa Netherlands. Hindi na po uuwi yan. Matanda na ho yan.
Ha? Pero masarap po ang mga pagkain ho doon sa Netherlands. I've been there. Nag-aral din po ako doon, ho, mga kababayan, for 4 months. Ho. Special studies po sa broadcasting. Ho. Diyan sa Netherlands under the BBC po. Ayan. Edgardo Simon, hindi rin po taong bayan ang nagpalayas kay Marcos. Gusto nga siyang katayin ng taong bayan. Kaya lang ay tumakas siya ng lusubin ng mga mamamayan. Ang Malacanang tumakas sa mga Marcos dahil sa takot. Hindi eh. Dahil sa takot. Ha? Natatandaan ko pa po ang ika niya bago tumakas, we are trembling in fear. Nalagay naman yan sa dyaryo. Pwede naman balikan ang mga record ng pangyayari. Yan ang dahilan kaya gusto palitan ng Marcos ang history dahil kahihiyan yan ng kanununuhan nila. Alam po ninyo, tumakas si Marcos hindi ko alam kung anong oras po yan. Madaling araw po yata. Oh? Tapos biglang lumusob na po ang mga meron sa loob ng Malacanang. I was at the gate, mga kababayan. I was at the gate doing my report. Ayun ako talaga. Nagalit ako sa mga kababayan natin. Dahil paglabas nila ulit, galing na po sa loob ng Malacanang, kanya-kanyang dala. Meron pong inablot, talagang pinutol yung telepono. Meron po kung ano-ano mga bagay-bagay na galing po sa loob. Sabi ko, ano ba kayo? Alang ng buhay na ito talaga. Pinalayas natin ng magnanakaw. Kayo naman, magnanakaw. Grabe talaga. Anyway, wag na sanang mangyari yan. Kaya, let us not just move on. Gawin natin na wag nang mangyari. Never again, ika nga. That was our hashtag ho. Never again. Yan. Sana maging malinaw po yan. Malinaw kay Mr. Isko Moreno. Huwag ka nang magsasalita ng hindi mo alam. Yun, di ba? Nakakasira ka eh. Di ba? Nasisira ka mismo eh. Sa halip na makakuha ka ng boto. Ayun. Malaking bagay ito na nangyari sa iyo. Alam mo bang marami pong mga isko. Kung pwede nga lamang, kung hindi po tumakbo si Ma'am Lenny, ikaw ang kasunod sa pagpipilian ambisyoso ka masyado Ambisyoso ka masyado. Hindi mo alam siguro, ang utak mo, hindi na pagnilingkod talaga Nabubulagan ka na sa pera na tinatanganan mo. Alam ninyo yung mga kababayan, nakakatakot ang mabulag sa pera. Nabubulagan na si Isko ng pera niya. Very, very dangerous yan, mga kababayan. Catherine Calvin, the strategy being made was more of an appeal to emotions dahil madaling makalimot ang tao. But what we need is logic because of the economic depression. 6 years ang aabutin natin pag nagkamali tayong muli. Do your research. Huwag padala sa sabi ng iba o utang na loob. Ang laban ay nasa balota, wala sa bulsa. Ayan, Sabi ni Catherine Calvin, for once naging seryoso siya all the way. Naubusan siguro ng tawa ito.
Pasensya na ho natin mga kababayan. Intindihin na ho natin. Oh, oh. Okay. Ayos. Huge Salaw. Oy. Huge, good evening. Magandang gabi. Ay, magandang gabi sa iyo. Sana magkausap tayo bukas, ha? I expect my call at about 9 o'clock or around 9:30 siguro, ha? Magkukwento-kwentuhan lang tayo. Ha? I will be calling uh, you or Gino or Ma'am Jean. Okay? Huge Salaw. Oh, Mel, totoo po yun, Tata Ben. Nanligaw si Ninoy kay Imelda. Kaya lang, mas makisig that time si FM. Nabasa ko yan sa Tik-Tik Magazine. Pero alam mo, Mel, totoo yan eh. Totoo yan. Hindi malayo na nangyari ho yan eh. Nagkaibigan yan eh. Brads yan eh. It is possible na yung pinupuntahan ni FM, pinupuntahan din po ni Ninoy. But at one time in their lives, naghiwalay ang dalawa. Because, alam mo, nakasalalay na po ang kapakanan ng taong bayan. Diyan, pinaghiwalay ng tadhana si FM, si Marcos, at saka si Ninoy. Ninoy Aquino, napunta po sa taong bayan. Si Marcos, nagpatuloy sa kanyang pagkagahaman. Okay? Bukas na ang tawa, sabi ni Catherine. Bukas na ang tawa. Ubus na talaga. Wala na. Awan na. Awanin. Ay, nako naman talaga. Catherine, thank you very much. Ha? Maraming salamat. Mel, pinapatawa ko lang si Ma'am Eve at Ma'am Catherine. Pero payo ko lang ha, iutot nyo na yan, baka kabagan kayo, kasalanan ko pa. Ayos ka dyan, Mel, ha? Ayos na ayos, ha? Ang payo sa ating dalawang kaibigan, si Catherine at saka si Ma'am Eve M. Ramos. Ulitin ko lamang ho, mga kababayan, before we wind up tonight's program, ho? Yung sinasabi po ni Isko Moreno, malayo po sa katotohanan na yung away po ni Marcos at Aquino, ayun na lang. Kaya nga po, mag-move on na tayo. Kasi personal ang away daw po. Yan ang sinasabi ni Isko. Pero hindi po niya alam ang kanyang sinasabi po. From the beginning until the end, no? It was never a personal matter between Marcos and Aquino. Maaring pinersonal ho ni Marcos sapagkat nasa taong bayan talaga si Aquino at nakukuha po niya ang taong bayan. Alam po ba ninyo nung mamatay si Ninoy Aquino kung gaano karami po ang tao naghatid po sa kanya sa huling hantungan? And even in his wake, nung burol po niya sa Times Street, gaano karami po ng tao ang pumupunta sa kanyang burol. You know, sa totoo lamang po, history will tell that the affair Marcos versus Aquino never existed. It has always been Marcos against the people. Ang ninakawan ni Marcos ay taong bayan, hindi po si Ninoy. Ang pinatay ni Mr. Marcos ay taong bayan, hindi po si Ninoy Aquino. So sino po ang kalaban ni Marcos? Hindi po si Ninoy.
ang kalaban po ni Marcos, ang taong bayan. Ewan ko lamang po kung naiintindihan po ng taong bayan ngayon. But I am very, very hopeful. At nananalig po ako sa discernment ng taong bayan. Sana maintindihan natin mabuti ito. Ang dinisgrasya po ni Mr. Marcos, tayo po. Ninakawan po tayo, pinagpapatay po tayo, inagawan po tayo ng kalayaan, tinanggalan po tayo ng mga karapatan for so many years. Ito ang gusto ni Isko, na kalimutan na lamang po natin at mag-move on. No. Never again. Okay? Ram Malonzo is watching. Ram, magandang gabi. Bakit ngayon ka lang? Ha? Ang ganda ng hairdo mo. Ang ganda ng gupit mo, sabi ni Ma'am Lynn. Ha? Okay. Congratulations. Ha? Mel, ayan. Good night, Tay, Miss Universe, Mel, and to all the listeners. Yan po si Catherine Calvin. Walang tawa yan. Naubusan daw po siya. Ha? Okay? Ayos. So, mga kababayan ko, bukas wala po tayong programa. Kasi Saturday po yan. Pero sana ho, huwag ninyong kalilimutan, meron pa tayong Saturday and Sunday para sa iba't ibang mga programa dito po sa Broad Streamcast Communicators. Sana po, i-like and follow po ninyo ang ating platform, Broad Streamcast Communicators, para makapanood po kayo sa iba't ibang mga programa ng ating platform. Broad Streamcast Communicators. Sino pa ba mga iba? Mel, buenas noches a todos. Good night to all. Ingat mga senyoras at senyores. Ayan, thank you very much, Mel. Mabuhay ka. Ha? So, mga kababayan, until Monday, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi sa ating Your Honor, Please. Ben Paipon here, saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.